Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang San Andreas na napalabas noong 2015. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa Southern California, isang batang babae ang nagmamaneho sa paligid ng mga bundok. Kapag biglang nagsimulang bumagsak ang maliliit na bato at nabasag ang windshield ng kotse, pagkatapos ay nangyayari ang isang buong rock slide na nagiging sanhi ng napakaraming bato at dumi na tumama sa sasakyan at itulak ito sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay bumagsak at umiikot pababa sa burol hanggang sa ito ay bumagsak muli sa isang gilid. Pero mabuti na lang at nakaligtas ang dalaga ng maipit ang sasakyan. Gayunpaman, nang tumingin siya sa labas, natuklasan niya na ang kotse ay halos hindi nakasabit sa ilang mga bato. Samantala, si Ray at iba pang miyembro ng Los Angeles Fire Department ay lumilipad sa isang helicopter upang hanapin ang batang babae habang ini-interview ng isang mamamahayag tungkol sa kanilang trabaho. Nang sa wakas ay nakita nila ang kotse, tinawagan nila ang telepono ng batang babae upang sabihin sa kanya na manatiling kalmado, ngunit siya ay sumisigaw pa rin kapag ang kotse ay umuuga, isang maliit na sinag na maingat na lumilipad pababa, na ikiling ang helicopter upang magkasya ito sa puwang. Pagkatapos ay bumaba ang isang rescuer sa isang lubad upang isecure ang kotse, na dapat niyang gawin sa loob ng wala pang 5 minuto kung hindi ay mabibigo ang makina. Nang makalapit na ang lalaki ay sinubukang abutin ng dalaga dahilan para muling umalog ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nasecure ang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ito at natrap ang rescuer. Ang helicopter ay nagsimulang manginig ng dalawa at ang makina ay hindi na magtatagal, kaya nagpasya si Ray na bumaba na rin. Habang nagsisimulang maglabas ng itim na usok ang chopper, lumapit si Ray sa kotse at pinunasan ang pinto bago inilabas ang babae. Pagkatapos ay pinutol ng piloto ang lubad, hawak ang kotse, ginawang mahulog at bumagsak ang kotse, ngunit pinalaya din ang rescuer habang ligtas na hinawakan ni Ray ang babae. Kalaunan sa California Institute of Technology, si Dr. Hayes ay nagbibigay ng lecture tungkol sa kasaysayan ng malalaking lindol na nagdulot ng maraming pagkamatay at pagkasira sa buong mundo. Binanggit din ni Hayes ang San Andreas Fault na isang tagpuan ng mga tectonic plate na dumadaloy sa California. Wala siyang duda na ang ganitong pormasayon ay magdudulot ng napakalaking lindol. Maaga o huli. Pagkatapos, pumunta si Hayes sa kanyang opisina kung saan ibinahagi ni Dr. Park ang balita ng mga maliliit na lindol na nakita malapit sa Hoover Dam at nagpasya silang suriin ang mga ito. Pag-uwi ni Ray, tinawag siya ng kanyang anak na si Blake para tanungin siya ng ilang bagay. Naiwan siya sa bahay nito na gusto niyang kunin sa kolehiyo. Bigla niyang tinapos ang pag-uusap dahil binuksan niya ang mail at natagpuan ang mga papeles ng diborsyo na nag-iiwan sa kanya ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ay pumunta si Ray sa silid ni Blake upang kunin ang mga bagay at maghanap ng ilang larawan ng pamilya, na kinabibilangan ng namatay na kapatid na babae ni Blake sa Hoover Dam sa Nevada Park at si Hayes ay nagsusukat ng aktibidad ng seismic gamit ang isang bagong aparato at nabigla nang makita ang pulso. Biglang tumalon ng malaki bago tumama ang lindol sa lugar sa tuktok ng dam. Nagmamadali si Hayes upang sabihin sa mga tao na tumakas, ngunit ang parke ay nasa loob at kailangang subukang umakyat sa hagdan habang ang dam ay nagsisimulang gumuho at naganap ang mga rock slide. Nagsitakbuhan ang mga tao at nataranta habang nasa Syra ang istruktura at nagsisimula ng lumabas ang tubig na nagdudulot ng mas maraming pinsala. Nagmamadali si Park at nagawang lumabas, ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang batang babae na nasaktan ng binti at huminto siya para buhatin ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari habang ang lupa ay gumuho sa likuran niya. Biglang pumarada at itinapon niya ang babae sa manipis na ulap bago bumagsak para lamang matuklasan. Ang kanyang paa ay nasaksak ng isang bakal na pamalo at siya ay naipit. Gusto siyang tulungan ni Hayes, ngunit sinabihan siya ni Park na manatili sa isang babae. Nang tuluyang gumuho ang dam at isang malaking pagsabog ng tubig, pinatay siya pabalik kay Ray, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang amo na nagsasabi sa kanya tungkol sa lindol at hinihiling siyang pumasok. Huminto muna si Ray upang ihulog ang mga gamit ng kanyang anak at nakipagkita sa kanyang dating asawang si Emma at sa kanyang kasintahang si Daniel. Pagpapalam ni Emma sa kanya. She's moving in together with Daniel, which makes Ray very upset and he awkwardly escapes by going to work. Pagkalipas ng ilang oras, sumama si Blake kay Daniel sa kanyang pinagtatrabahoan, at habang naghihintay sa lobby, nakipagkaibigan siya kay Ben at sa kanyang nakababatang kapatid na si Ali.
Samantala, kinapanayam si Hayes ng parehong reporter na nakipag-usap kay Ray at ipinaliwanag na bago namatay si Park, kinumpirma nila na ang kanilang bagong aparato ay maaaring mahulaan ang mga lindol. Bigla silang nagambala ng mga high students na may balita sa aktibidad sa kahabaan ng San Andreas Fault. Gamit ang impormasyong ito, gumawa si Hayes ng ilang mga kalkulasyon at sinusubaybayan ang hangganan ng fault at ang dam sa isang mapa na naghihinuhan na ang buong kasalanan ng San Andrea ay mawawala sa lalong madaling panahon. Sa downtown Los Angeles, si Emma ay nanananghalian kasama ang kapatid ni Daniel na nagtatanong ng napakabastos na mga tanong tungkol sa pagkamatay ng isa pang anak ni Emma. Nagambala sila. Nang makatanggap si Emma ng tawag mula kay Ray na humihingi ng paumanhin para sa kanyang saloobin, biglang nagsimulang umalog ang mga mesa ng restaurant at hindi nagtagal ay yumanig ang buong gusali ng tamaan ito ng lindol. Nang tumingin si Ray sa bintana ng chopper, nadiskubre niyang gumuguho ang highway dahil din sa isang lindol. Tinanong niya si Emma kung nasaan siya at sinabihan siyang pumunta sa bubong para masando siya sa loob ng ilang minuto. Sa opisina ni Hayes, nagmamadaling magtago ang grupo sa ilalim ng mga mesa at sinasabi ng kanilang device na ang lindol na ito ay 100 beses na mas malakas. Ang buong kasalanan ng San Andrea ay isinaaktibo at patungo sa San Francisco pabalik sa Blake. Sumakay na siya sa sasakyan kasama si Daniel na handang umalis nang bigla din silang inabot ng lindol. Hinikayat ni Daniel ang kanyang driver na paalisin sila doon, at ang kotse ay umaandar ng mabilis hanggat maaari nang magsimulang gumuho ang buong parking lot, at ang ibang mga tao ay tumakbo sa paligid at nataranta. Bumukas ang isang butas sa lupa at tuluyang bumaba ang sasakyan, bumagsak sa pader at natrap ng mga labi. Ang bubong ng sasakyan ay itinulak pababa ng isang sinag at agad na pinatay ang driver na ang upuan ay nabaluktot at nabitag ang mga binti ni Blake. Sinubukan ni Daniel na ilabas siya nang hindi nagtagumpay, kaya sinabi niyang hahanapin siya ng tulong sa unang palapag. Nakahanap si Daniel ng isang security guard at humingi ng tulong, ngunit ang gwardiya ay nadurog ng bumagsak na kisame. Kinikilabutan. Nagpasya si Daniel na umalis kasama ang iba pang mga tao, ngunit narinig siya ni Ben at Ali na kausapin ang gwardiya at nagpasyang hanapin si Blake. Kasabay nito, patuloy na lumipad si Ray sa Los Angeles at nakitang pababa na ang Hollywood sign. Ang apoy at usok ay nagmumula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ang mga skyscraper ay nagsisimula na ring bumaba. Sa restaurant, nagpanik ang mga tao at sinubukan ni Emma na buksan ang pinto para lang makakita ng butas sa isang lalaking nahulog sa kanyang kamatayan. Sumasabog ang oven ng mga restaurant at nasusunog ang chef. Habang sinasabi ni Emmett sa lahat na kailangan nilang maabot ang isang bubong, nahanap niya ang labasan na hagdan at nagsimulang magmadaling umakyat. Ngunit sinubukan ng mga tao na makatakas sa halip na bumaba. Sa bubong, ang sahig ay nagsimulang gumuho at si Emma ay nahulog sa lahat ng mga labi hanggang sa siya ay masakit na mapunta sa isang mas mababang palapag na nag-iwan sa kanyang duguan at nahihilo, tumangging sumuko. Nagsimula siyang umakyat sa tuktok ng mga durog na bato kung saan siya sa wakas ay natagpuan ni Ray. Kapag sinubukan niyang lumipad palapit, may sumabog at nag-apoy sa bubong. Kaya't si Emma ay lumayo mula rito at si Ray ay nag-hover gamit ang isang helicopter upang ihulog ang isang lubid na may isang rescue basket para sa kanya. Tumakbo si Emma at umiwas ng ilang butas para tumalon sa huling segundo. Pamamahala upang kumapit sa basket bago ang isa pang gusali ay gumuho at ibinaba ang isang ito sa proseso. Agad siyang hinailan ni Ray at bumalik sa upuan ng piloto kung saan dapat niyang kunin ang mga kontrol habang ang helicopter ay ipinadala sa isang tailspin ng isa pang bumabagsak na skyscraper. Pagkatapos ng maraming pag-ikot at pagkawala ng isang pinto, nakontrol ni Ray ang helicopter at lumipad palayo bago sila durugan ng mga gusali sa San Francisco. Hinanap ni Blake ang kanyang telepono at tinawagan si Ray para humingi ng tulong, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng signal habang sinabi ni Ray kay Emma na ililigtas nila siya. Mas maraming debris ang nahuhulog sa ibabaw ng sasakyan. Sa sandaling iyon, hinanap ni Ben at Ollie si Blake at sinubukang gumamit ng metal beam para mailabas siya, ngunit mas maraming durog na bato ang nahuhulog nito. Pagkatapos ay tiningnan ni Ben ang trunk at nakahanap ng tire jack na ginagamit niya para buhatin ang nahulog na sinag. Gayunpaman, itinataas lamang nito ang kalahating talampakan ng mabilis na pag-iisip. Sinaksak ni Ben ang kotse, mga gulong para patagin ang mga ito at makakuha ng mas maraming silid para mailabas si Blake kaagad bago madurog ng sinag ang kotse. Samantala, sa opisina ni Hayes, sinusuri ng grupo ang data mula sa mga sistema ng pagsubaybay at napagpasyahan na hindi pa ito tapos. Humingi ng tulong si Hayes sa reporter upang bigyan ng babala ang mga tao para tumakbo sila sa media center at makipagtulungan sa mas maraming estudyante para mag-hack sa mga news broadcast.
Ipinakilala ng reporter si Hayes na nagpapalam sa buong bansa na mas maraming lindol ang darating. Hinulaan niya ang isang 9.5 na lindol o marahil ay mas mataas, at bagamat ito ay nangyayari sa California, ito ay mararamdaman kahit sa East Coast. Pinapayuhan niya ang mga tao sa San Francisco na umalis ng mabilis hanggat maaari. Bumalik sa grupo ni Blake, nagsimulang gumuho ang gusali, kaya tumakbo sila palabas kung saan nagtatakbuhan ang mga tao kung saan-saan. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, sa wakas ay huminto ang pagyanig at ang grupo ay naghanap ng electronic shop dahil tinuruan ni Ray si Blake na maghanap ng lumang modelong telepono kapag hindi gumagana ang kuryente, kapag nakakuha sila nito. Tinawag ni Blake si Ray at ibinahagi na iniwan siya ni Daniel, na ikinagalit ni Emma. Sinabi ni Ray kay Blake na pumunta sa mas mataas na lugar sa Coy Tower, nangako na doon siya makikita. Pagkatapos ng tawag, tinawagan ni Ben ang sarili niyang mga magulang, at tinawagan lang ni Emma si Daniel para kunin ang voicemail at mag-iwan ng nagbabantang mensahe para sa ginawa niya. Sa mga lansangan, si Daniel ay naglalakad palayo kasama ang iba pang nakaligtas. Nang biglang bumagsak ang isa pang gusali dahil sa mga aftershocks, nataranta ang mga tao at tumakbo sa lahat ng direksyon habang itinutulak ni Daniel ang mga tao sa kanyang landas, na naging sanhi ng isang lalaki na natangay ng alo ng alikabok. Nang papalapit ang helicopter sa isang nawasak na Bakersfield, biglang pumutok ang isang makina. Alam ni Ray na mag-crash sila, kaya nagsimula siyang gumawa ng ilang mga nakakabaliw na galaw, pababa at umakyat ng paulit-ulit upang subukang mapunta. Sa kasamaang palad, ang propeller ay tumama sa isang poste ng lampara at ang helicopter ay bumaba at bumagsak mismo sa isang storefront. Sa kabutihang palad, sina Ray at Emma ay maayos at pinapanood nila kung paano ginagamit ng mga tao ang oras ng krisis na ito upang pagnakawan ng mall at barilin ang isa't isa na parang mga baliw. Pumuslit sila sa paligid ng paradahan hanggang sa makakita sila ng isang truck na nakabukas ang pinto at sinimulan ni Ray na ay hotwire ito para lamang sa isang magnanakaw na bigla siyang binyantaan ng baril. Nang walang pag-aalinlangan, dinesarmahan siya ni Ray at sinuntok. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Emma sa truck. Ilang sandali pa sa highway, nakita nila ang isang matandang mag-asawa na may sirang kotse na ikinakaway ang kanilang mga braso para tumigil sila. Hindi sila pinansin ni Ray at nagpatuloy lang sa pagpreno. Nang makakita ng malaking puwang sa gitna ng kalsada na dulot ng San Andreas, bumalik ang dalawa sa matatandang mag-asawa, at napansin ni Ray ang sombrero ng aviation ng lalaki. Kaya dinala sila ng mag-asawa sa malapit na airport hangar bilang pasasalamat. Ibinibigay nila sa matatandang mag-asawa ang truck habang sila ay nasa eroplano. Bago umalis, inamin ni Ray na naging emosyonal siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkamatay ng kanilang anak, at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil ito ang naging ideya niya na mag-rafting sa araw na iyon. Humingi ng paumanhin si Ray sa kung paano niya sinira ang kanilang kasal, at tiniyak ni Emma sa kanya na walang sino man ang maaaring magligtas sa kanilang babae, kaya hindi siya dapat makonsensya. Sa San Francisco, naglalakad ang grupo ni Blake kasama ang mga tao na ginagabayan ng isang gwardya upang lumikas. Biglang nakita ni Blake ang isang inabandonang truck ng bombero at inilabas ang isang nakabaluti na kahon ng mga pang-emerhensyang supply na may kasamang radyo at mga rasyon ng pagkain. Napansin ni Ben na ang Coy Tower ay napapalibutan ng apoy at usok. Kaya lahat ng nabasa niya sa kanyang tourist book na ang susunod na pinakamataas na punto ay Nob Hill, at ang trio ay nagsimulang magtungo doon, na nasa tapat ng direksyon ng paglisan. Ilang sandali pa, dumating na ang eroplano sa San Francisco, ngunit nasusunog din ang paliparan. Kaya itinakda ni Ray ang eroplano sa autopilot at inanunsyo na kailangan nilang magparachute palabas. Nag-aalangan si Emma, kaya itinali siya ni Ray sa kanyang parachute at sabay silang tumalon, nahulog ng ilang minuto bago ligtas na lumapag sa gitna ng isang diamante ng baseball. Sa sandaling iyon, isa pang lindol ang tumama sa lugar. Si Hayes at ang kanyang koponan ay nagtatago sa ilalim ng mga mesa. Muli, napansin na ang gusali ay nanginginig ng mas malakas. Sa pagkakataong ito sa mga kalye ng San Francisco, bumagsak ang tatlo habang sinimulang ibagsak ng lindol ang mga linya ng kuryente at pagsira ng mga gusali. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit nahulog si Ben sa isang tipak ng salamin, sinaksak ang kanyang hita. Sa sandaling iyon, si Ali ay may pagkasira at sinisikap ni Blake ang kanyang makakaya upang aliwin siya. Ang natitirang bahagi ng lungsod ay patuloy na gumuho bilang mga gusali at maging ang tulay ay gumuho. Nagsisimula na ring gamulong ang dagat. Sa sandaling lumabas sina Ray at Emma, nagmamadali si Ray na sabihin sa mga tao na magtago sa likod ng stadium dahil malayo ito sa pagguho ng mga gusali.
May isang babaeng nasugatan na hindi makalakad, kaya binuhat siya ni Ray at dinala sa stadium kung saan lahat ay nagsisiksikan sa pader sa tamang oras bago sila matamaan ng mga nahuhulog na istruktura. Matapos matiyak na maayos ang lahat, napagtanto ni na Ray at Emma na napakaraming kasiraan para sa paglalakad o pagmamaneho, kaya kailangan nilang sumakay sa bangka kapag huminto ang lindol. Kinuha ni Blake ang shard sa hita ni Ben at ibinalot ang sugat. Sinusuri ni Hayes ang kanyang computer at kinumpirma na ito ang pinakamalaking lindol na naitala sa kasaysayan. Makalipas ang ilang minuto, natuklasan ni na Ray at Emma na nasusunog ang tore. Ngunit alam ni Ray na si Blake ay maaaring pumunta sa ibang gusali sa sandaling iyon. Napansin niyang masyadong mabilis ang pagbabago ng lebel ng tubig at napagtanto niyang paparating na ang tsunami. Isang babala ang nakarating kay Blake sa pamamagitan ng radyo at nagsimulang tumunog ang alarma sa buong lungsod kaya hindi sila makarating sa Nob Hill sa tamang oras. Napansin ni Blake ang gusaling itinayo ni Daniel sa malapit at nagpasya silang magtago doon sa baybayin. Daan-daang mga bangka ang nagsisikap na makatakas para lamang maharangan ng napakalaking alon. Ang ilang mga bangka ay nagmamaneho pataas at nahulog, ngunit si Ray ay nagpapanatili ng sapat na kontrol upang maabot ang tuktok. Sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng container ship na muntik na silang patayin. Sa kabutihang palad, si Ray ay lumayo sa tamang oras, at ang barko lamang ang kumukuha ng kanilang bubong. Ang mga lalagyan ay nahuhulog din, kaya mabilis na nagmamaneho si Ray upang iwasan silang lahat habang ang barko ay tumalikod sa Golden Gate Bridge. Maraming nakaligtas ang napatay dito, kasama na si Daniel at ang matatandang mag-asawa. Sa lalong madaling panahon ibinaba ng tsunami na iyon ang natitirang bahagi ng tulay at binaha ang San Francisco, na sinisira ang hindi nagawa ng lindol. Samantala, ang grupo ni Blake ay nagmamadaling umakyat at huminto sa pinakamataas na palapag na posible dahil nakaharang ang mga hakbang. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat na mataas, at nakita nila ang tsunami na paparating sa kanila, kaya tumakbo sila upang magtago sa likod ng mga haligi. Ang tubig ay bumagsak sa bintana at bumaha sa gusali, na nagsimulang bumagsak, ngunit naharang ng isa pang skyscraper. Ang pagkahilig ay nagiging sanhi ng pagtagas ng tubig at ang tatlo ay humawak sa muebles. Para hindi malaglag kaagad, narating ni na Ray at Emma ang lugar kasama ang bangka at napansin ang estado ng lubos na pagkawasak. Dahil alam nilang natuto si Blake sa mga turo ni Ray, tumungo sila sa matataas na gusali para hanapin siya pabalik kay Blake at sa magkapatid. Napansin nilang malinis na ang hagdan, kaya pumunta sila sa mas mataas na palapag. Habang sinusuri ni Blake ang binti ni Ben, nag-aalok siya ng malaking papuri at naghalikan sila. Sa sandaling iyon, napansin ni Ollie ang bangka na papunta sa kabilang direksyon. Sinimulan nila ni Blake ang pagpindot sa bintana para makuha ang kanilang atensyon, ngunit hindi sila naririnig ni na Emma at Ray. Pagkatapos ay naalala ni Blake na may laser pointer si Ollie, kaya pinakinang niya ito sa control panel ng bangka at sa wakas ay nakita sila ng mga matatanda. Biglang tumama ang isa pang alon sa lugar at nabasag ang mga bintana. Binaha rin ang isa pang palapag. Bananali lumangoy patungo sa hagdan upang makatakas, ngunit sa kasamaang palad, si Blake ay nahuli sa tubig at hindi maabot ang mga kapatid dahil sa isang salamin na pinto. Ang gusali ay lumulubog at ang mga antas ng tubig ay mabilis na tumataas. Iniwan ni Ray ang bangka sa mga kamay ni Emma at hinalikan siya bago tumalon sa tubig upang lumangoy sa gusali. Pagdating sa loob, nakita ni Ray si Emma sa kabilang panig ng salamin na pinto at sinabihan siyang maghintay habang sinusubukan niyang ilipat ang mga labi sa itaas na palapag. Sinabihan ni Ben si Ollie na maghintay ng ligtas habang babalik siya kay Blake, ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umuuga muli ang gusali at umabot din ang tubig sa kanilang lugar. Ang tubig na ito ay tumatagal ng huling ilang pulgada. Kailangang huminga si Blake at hindi nagtagal ay nahimete siya. Isang desperado na sinag ang gumawa ng huling pagsisikap na ilipat ang mga labi, at sa wakas ay dumaan upang maabot ang kanyang anak na babae, kasama niya ito habang lumalangoy ito sa itaas upang makipagkita sa mga kapatid. Patuloy na lumubog ang gusali habang sinusubukan ni Blake na bigyan ng CPR si Blake, at sinubukan ni Ben na basagin ang mga bintana, ngunit hindi siya sapat na malakas sa labas. Nakita ito ni Emma at pinaandar niya ang bangka pabalik pagkatapos ay lumapit sa gusali sa napakabilis na bilis, nabasag ang kanyang daan sa loob ng grupo, agad na sumakay sa bangka at nagmaneho palayo sa daan bago gumuho ang mga gusali sa likuran nila. Patuloy na sinubukan ni Ray na buhayin si Blake at kalaunan ay sumuko, ngunit ang makitang umiiyak si Emma ay nagbigay inspirasyon sa kanya na patuloy na subukan, tumangging mawala ng isa pang anak na babae. Biglang nagising si Blake na nahihilo, ngunit buhay, at lahat ay nagyakapan ng maluwag.
Makalipas ang ilang sandali, dumating ang National Guard at unrelief team sa lugar upang tulungan ang mga nakaligtas. Ang mga karatula, letra at larawan ay nakasabit sa isang bakod. Bilang huling paalam sa mga hindi nakarating, pinapanood ni Ray at ng kanyang pamilya ang natitira sa lungsod, at inihayag niya na oras na para muling itayo. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.